Sa isang mabangis na sigaw, puwersahang sinindihan ni Hubong ang kanyang naglalagablab na chi, nilamon ang kanyang braso sa matindi, umuungal na apoy. Pagkatapos, madiskarteng inabot niya at hinawakan ang metal ng kanyang napakalaking palakol, iniisip sa sarili na ang nakakapaso na init ay tiyak na pipilitin siyang bitawan ang sandata. Gaya ng inaasahan, ang kanyang kamay ay dahan-daang nagsimulang masunog mula sa nakakapasong temperatura. Bago pa man niya mailabas ang sandata, biglang sumugod si Kuwang Hoil ng buong bilis, sumisigaw ng pangalan ni Ho Sang-hwa, naglunsad siya ng isang mapangwasak na sipa ng diretso sa tagiliran ni Hubong. Sa sandaling sumisigaw si Hubong sa kanya na bitawan, ang brutal na epekto ay pumutol sa kanya sa kalagitnaan ng pangungusap, nagpadala sa kanya na nangangasiwa pabalik bago bumagsak sa kanyang mga tuhod. Hawak ang kanyang tagiliran sa sakit, umungol si Hubong na ilan sa kanyang mga tadyang ay nabali at tumingala upang makita kung sino ang sumalakay sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay agad na nagyelo nang makita niya si Kuwang Hoil na nakatayo doon na may pulang-pula na mga mata at isang masamang madilim na aura, na eksaktong kamukha ng puting hanging tigre matapos itong mawala ng kontrol. Lahat ng nanunood ay lubos na natulala. Ang nakapaligid na mga mandirigma ay nagpanik habang napansin nila na ang mga mata ni Kuwang Hoil ay nagbago rin. Isa sa mga nasasakupan ni Ewon ay maingat na nagmamasid sa eksena at napagtanto na ang nakakatakot na aura na pumapalibot kay Kuwang Hoil ay nakikita ng mata. Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip habang ikinonekta niya ang lahat sa mahiwagang pangalawang core na natagpuan sa loob ng tiyan ng puting hanging tigre. Walang babala, sumabog si Kuwang Hoil pasulong at nagmaneho ng isang kamao ng diretso sa dibdib ng nasasakupan, malinaw na nilayo na suntukin siya. Bahagya lamang nakatakas ang lalaki sa oras at napagtanto na si Kuwang Hoil ay tunay na sinusubukan siyang patayin. Sa parehong sandali, lumitaw si Ho Sang-hwa sa kanyang likuran na ang kanyang palakol ay ganap na nakataas, handang hatiin siya sa dalawa. Nakita siya sa huling segundo, ang nasasakupan ay naniniwala na ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan. Bago pa man dumapo ang nakamamatay na suntok, biglang lumitaw si Yoon sa itaas nila at naglabas ng napakalakas na presyon na nagpatambak kay Ho Sang-hwa at Kuwang Hoil nang nakaharap sa lupa. Nagpalabas ng tahimik na buntong hininga ng kaginhawahan, sinabi niya na binalaan niya silang mag-ingat kanina. Habang siya ay bumababa, ang takot na nasasakupan ay walang sinayang na oras sa pagtakas mula sa baliw na pares. Kahit na nakapin sa ilalim ng presyon ni Yoon, nagpalabas si Kuwang Hoil ng isang mabangis, tulad halimaw na dagendong at nagpumiglas ng buong lakas upang makawala. Si Ho Sang-hwa ay tumanggiring sumuko, itinutulak ang durog na puwersa ng buong lakas. Pinapanood silang mabuti, napagtanto ni Yoon na ang espiritual na enerhiya at ang demonikong enerhiya sa loob ng core ng puting tigre ay pumasok sa kanilang mga katawan ng sabay-sabay. Ang kanilang panloob na enerhiya ay tumaas ng higit pa sa boost na natanggap nila mula sa dugo ng spirit beast lamang, na nagpapatunay kung gaano katakat ang demonikong katiwalian. Sa isang malamig na ekspresyon, itinuro ni Yoon ang isang daliri pababa at pinataas ang presyon. Ibinaon silang dalawa ng mas malalim sa lupa, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang magnetic energy upang hilahin ang core ng puting tigre sa kanyang kamay habang patuloy itong naglalabas ng malagim na itim na aura. Agad na binalaan ni Hubong ang kanyang pinuno ng kulto na ang core ay masyadong mapanganib na hawakan. Sa sandaling hinawakan nito ni Yoon, ang core ay nagsimulang pumilipit at marahas na nagdistort sa kanyang palad. Mahina hong pinagmamasdan ang reaksyon, sinabi ni Yoon na ang artifact ay ganap nang nawala ng kontrol. Hindi natitinag, pinakawalan niya ang kanyang sariling nakakatakot na kapangyarihan at sinabi na ang antas ng katiwalian na ito ay hindi sapat upang banta siya. Ang kanyang napakalakas na aura ay lumamon sa lugar, na nag-iwan kay Hubong na nakatitig sa kanyang Panginoon ng may lubos na paghanga. Kumbinsido na ang gayong hindi maisip na lakas ay eksaktong inaasahan mula sa pinuno ng kulto. Para kay Hubong, ang napakalakas na aura na naglalabas mula sa pinuno ng kulto ay nasa ganap na naiibang antas kaysa sa demonikong enerhiya na nakaselyo sa loob ng itim na core. Sa loob ng ilang sandali, ang core ay tumigil sa pagngangalit, na nag-udyok sa nakapaligid na mga miyembro ng kulto na sumabog sa mga palakpakan. Bumulalas sila na ganap na nasupil ng pinuno ng kulto ang demonikong enerhiya at buong pagmamalaking ipinahayag na, tulad ng inaasahan, walang makakapantay sa kanya. Pagkatapos ay binalot ni Yoon ang core sa yelo, ipinaliwanag na tinataka niya ito ng perpektong profound cold ice heaven art, tinitiyak na hindi na ito makakapaglabas ng corruptive energy. Inilipat ang kanyang tingin sa nahulog na pares,
Mahinahon niyang sinabi na isang gawain na lamang ang natitira, kahit na nakapin sa lupa. Sina Ho Zhanghua at Ko Wonhol ay patuloy na nagpupumilit na tumayo, naglalabas ng mabangis na tulad halimaw na mga dagandong. Ang isa sa mga nasasakupan ay nerbyosong nagtanong kung bakit sila kumikilos ng ganoon. Ipinaliwanag ni Yuon na ang Demon Ikong enerhiya mula sa core ay kumukonsumo ng kanilang panloob na enerhiya mula sa loob. Agad na iminungkahi ng nasasakupan na linisin ito, ngunit umiling si Yuon. Nagbabala na ang pag-alis ng tainted energy ngayon ay permanenteng sisira sa kanilang mga dantian. Naalarma, ang nasasakupan ay nagtalo na ang pag-iwan sa kanila ay magpapahintulot lamang sa katiwalian na lubusang lamunin sila. Nagagawin silang demonikong mga tao. Tahimik na inulit ni Yuon ang mga salitang iyon sa sarili bago sinabi na marahil ang kalalabasan na iyon ay maaaring hindi isang masamang ideya pagkatapos ng lahat. Habang itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa nangyari ilang sandali lamang ang nakalipas. Mas maaga, habang nakikipag-usap sa kanyang lolo, tinanong ng matanda kung sila ay babalik sa Kalto upang maghanda para sa paparating na kampanya. Sumagot si Yuan na gusto muna niyang pag-aralan ang coded manuscript na kinopya ng kanyang lolo. Sa malapit, nagpumiglas si Habong na kaladka rin ang napakalaking bangkay ng white-winged tiger mula sa nagyelong lawa, nagmumukmak kung sino ang naghagis ng napakalaking halimaw sa tubig. Kasabay nito, sina Ho Zhanghua, Ko Wanghal, at ang ika-6 na matanda ay naghanap sa bangkay para sa nakatagong core. Tinanong ni Ho Zhanghua kung ang isa pang core ay tunay na umiiral, ngunit sumagot na kung sinabi ng pinuno ng Kalto na naroon ito. Kung gayon ito ay dapat na naroon, sa mas malalim na paghuhukay sa katawan ng halimaw, sa wakas ay natuklasan nila ang nakatagong bagay, na kinumpirma na ito nga ang pangalawang core ng white-winged tiger. Agad na naramdaman ni Ko Wanghol ang malagim na aura na pumapalibot dito, habang ang ika-6 na matanda ay nagbabala sa lahat na huwag itong hawakan ng direkta. Naaalala ang mga tagubili ng pinuno ng Kalto, pinayuhan niya silang balutin ang kanilang mga kamay ng chi bago ito kunin. Sinunod ni Ko Wanghol ang babala at binalot ang kanyang mga kamay ng nagtatanggol na chi bago hinawakan ang core. Gayunpaman, ang masamang demonikong enerhiya ay agad na tumusok sa kanyang proteksyon, sumalakay sa kanyang katawan bago pa siya makariyak. Natakot, napagtanto ni Ko Wanghol na ang corruptive force ay nagwasak ng kanyang chi at kumalat sa kanyang buong katawan nang napakabilis na hindi na niya ito mapigilan. Nakita ang mali, sumugod si Ho Zhanghua at hinawakan ang kanyang balikat, umaasang hilahin siya palayo sa core. Sa sandaling hinawakan niya siya, ang demonikong enerhiya ay sumugod sa kanyang katawan din. Isang baha ng banyagang emosyon ang bumalat sa kanyang isip hanggang sa walang natira maliban sa walang katapusang puot at hindi makontrol na galit. Sa loob ng ilang segundo, pareho silang ganap na nawala sa katiwalian. Bumabalik sa kasalukuyan, ang demonikong enerhiya ng core ng White Tiger ay patuloy na nagngangalit sa loob ni Ho Zhanghua. Gayunpaman, sinimulan ni Yuan na i-channel ang kanyang sariling napakalaking chi ng diretso sa kanyang katawan. Habang dahan-daang bumabalik ang kanyang malay, nararamdaman niya ang isa pang puwersa na dumadaloy sa kanya. Kumpara sa enerhiya na kumonsumo sa kanya noon, ang bagong kapangyarihang ito ay pakiramdam na mas nakakatakot, ngunit walang kapantay na mas dalisay at walang hanggan na mas siksik kaysa sa demonikong enerhiya mismo. Patuloy na ni-channel ni Yuan ang kanyang napakalaking chi sa kanilang dalawa. Puwersahang pinipigilan ang rumaragasang enerhiya ng puting tigre, habang ginagabayan ito sa kanilang mga katawan. Ang nakapaligid na mga miyembro ng Kalto ay mabilis na napansin ang pagbabago, itinuro na ang dalawa, na rumaragasan na parang mga halimaw ilang sandali lamang ang nakalipas, ay ganap na nakatuon ngayon sa pagpapalipat-lipat ng kanilang chi, unti-unting dinadala ang magulong itim na enerhiya sa ilalim ng kontrol. Nasiyahan sa resulta, sa wakas ay tumayo si Yuan. Pinagnilayan niya na ang espesyal na paraan ng pagpapalipat-lipat ng chi na kanyang nilikha sa pamamagitan ng pagbabago ng mental cultivation technique ng Heavenly Demon Sword Art, ay dapat payagan silang kontrolin ang demonikong enerhiya mula sa puntong ito pasulong, ang natitira ay nakasalalay na ngayon ng buo sa kanila. Kung matagumpay nilang patatagin ang corrupt na enerhiya, permanenteng mananatili sa kanila ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ng Spirit Beast, habang sa wakas ay sumisikat ang bukang liwayway, parehong mandirigma ay dahan-daang nagmulat ng kanilang mga mata, ganap na nabawi ang kanilang mga pandama. Naglabas si Hubong ng isang panatag ng ngiti, masayang inihayag na ang kanilang mga mata ay bumalik sa normal, bago sabik na tinanong kung sila ay parehong okay.
ang isa pang miyembro ng kulto ay tahimik na nagmamasid na ang aura na pumapalibot sa kanila ay pakiramdam na ganap na naiiba kaysa dati. Si Ko Wang Chil ay pantay na nagulat habang nararamdaman niya ang isang napakalakas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa pagkuyom ng kanyang kamao, napagtanto niya na ang kanyang lakas ay nalampasan ang kanyang nakaraang mga limitasyon. Siya ay naging kumbinsido na sa pamamagitan ng pagsasama ng bagong natuklasang kapangyarihang ito sa kanyang sword chi, maaari niyang putulin ang halos lahat ng nakatayo sa harapan niya. Mahinahong naglakad si Yuan patungo sa kanila, sinabing sa wakas ay nagising na sila, walang pag-aalinlangan, parehong mandirigma ay agad na lumuhad sa harapan niya at nag-alay ng taos-pusong paghingi ng tawad. Inamin ni Kuwang Hul na sa kabila ng paulit-ulit na babala ng pinuno ng kulto, kumilos pa rin siya ng walang ingat at halos magdulot ng isang sakuna. Umiling lamang si Yuan, ipinaliwanag na kahit siya ay nabigong asahan kung gaano kalakas ang demonikong enerhiya na nakaselyo sa loob ng core, inamin niya na dapat siyang kumuha nito ng personal mula sa simula. Yumuko si Kuwang Hul ng mas malalim na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat na ang pinuno ng kulto ay nakialam sa oras at napigilan ang isang sakuna. Taos-pusoing nagpasalamat si Ho Sangwa bago magalang na nagtanong, ipinaliwanag niya na pagkatapos linangin ang paraan ng pagpapalipat-lipat ng chi na itinuro niya sa kanila, ang demonikong enerhiya ay ganap na nanirahan sa loob ng kanyang dantian, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung anong uri ng kapangyarihan ito. Tumingin sa kanya, ipinaliwanag ni Yuo na ang enerhiya ay tinatawag na demonikong chi. Hindi tulad ng dalisay na espiritual na enerhiya na nililinang sa pamamagitan ng Budismo o Taoismo, ito ay isang puwersa na isinilang lamang para sa pagkawasak. Pinili niya ang pangalan sa pamamagitan ng pagkuha ng inspirasyon mula sa maalamat na Heavenly Demonic Chi mismo. Sa mismong sandaling yun, ang pundasyon ng kung ano ang isang araw ay magiging demonikong mga tao ng Heavenly Demon Cult ay ipinanganak, habang tumitingin si Yuan sa kanyang mga tagasunod. Tahimik niyang napagtanto na kung ang bawat miyembro ng kulto sa kalaunan ay makabisado ang demonikong chi, magkakaroon sila ng kapangyarihan upang walang kahirap-hirap na manaig sa mga kaaway sa hinaharap na pinalakas ng mga spirit beast. Tulad ng maalamat na nagtatag ng Heavenly Demon Cult na minsang naghanda para sa isang malayong krisis, si Yuan ay nagtatanim ngayon ng isang bagong pundasyon para sa hinaharap ng Demon Cult.